Samantala, naalarma ang Food and Nutrition Research Institute o FNRI dahil sa marami sa mga kabataan ngayon ay kulang sa vitamins at minerals. Kaya sa pagsisimula po ng Nutrition Month sa Hulyo, paigtingin nila ang kampanya sa pagkain ng mga gulay at pag-inom ng gatas. Nagpapatrol si Jing Castañeda. Alerto sa klase ang 8 taong gulang na si Kelsey. Mataas ang kanyang mga grado, pero aminado ang kanyang inang si Kathy, kahit mukhang malusog, madalas pa ring ubuhin o sipunin ang kanyang anak. Pag nagkasakit ang isa, mahahawa yung isa, susunod na yung isa, lahat, papacheck up mo, bibilhan mo ng gamot. Kahit ang gulay? Sabi ni Kathy, mahirap pakainin ng gulay o painumin ng gatas ang kanyang mga anak. Wala naman daw silang budget pambili ng vitamins. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute o FNRI, indikasyon ng micronutrient deficiency o kakulangan sa vitamins at minerals ang madalas na pagkakasakit ng bata. Ayon sa FNRI, 4 sa 5 bata ay kulang sa iron, kaya sila'y anemic o maputla. Yung mga school children, kulang sila sa ng konsentrasyon, tapos lack of focus. 7 naman sa 10 bata ay kulang sa vitamin C, kaya madaling tamaan ng impeksyon, ubo at sipon. 1 naman sa bawat 5 bata ay kulang sa zinc. Mas madali silang magkaroon ng pneumonia at pagtatae. Para maging malusog ang mga bata at maging alerto sa klase, ayon sa FNRI, importanteng kumain ng gulay at uminom ng gatas para malabanan itong ang tinatawag na micronutrient deficiency. Mayaman sa zinc at iron ang green leafy vegetables na tulad ng malunggay, kangkong at saluyot. Prutas naman ang mayaman sa vitamin C. Makatutulong din ang pagbasa sa nutritional facts ng mga binibiling mga produkto para masigurong masustansya ang mga ito. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino.